At sa ibang balita, muling ibibida ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga makabagong military air assets ng Pilipinas sa pagdiriwang ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Ito ang balita ni Joanna Ano. Mahigit sa 25 makabagong air assets ng Philippine Army ang muling magpapamalas sa publiko sa Huwebes, February 25 sa selebrasyon ng ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Tampok sa aerial display ang 15 light military trainer jets, 3 utility helicopters, 3 military utility helicopters o UAS at 3 Augusta Westland attack helicopters. Kasama rin sa gagawing flyby sa Huwebes ang 2 bagong FA-50 fighter jets na magpapamalas ng high-speed opener passes at 2 UH-1H na magsasabog naman ng mga bulaklak sa nasabing okasyon. Ang 2 bagong fighter jets ay nabili ng Pilipinas noong November 2015 na bahagi ng 12 aircraft deal sa Korea Aerospace Industries na nagkakahalaga ng 18.9 billion pesos. Paliwanag ng AFP, layo ng nasabing aircraft show na maipakita sa mga Pilipino ang mas pinaigting na kakayahan ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa usapin ng aerial warfare. It's just to highlight the AFP transformation and capability. That's just to be repeated para mas makita at ma-feel ng ating mga Filipinos that their AFP has already transformed. Ang pagpapalipad sa air assets ng Pilipinas ay bahagi pa rin ng pagsasanay ng mga piloto. Every time they fly is part of their training. Naka-jibe yun siya sa training din nila. And you have to fly those assets kasi may may minimum na flying hours yan siya. Isa rin sa mga inaabangang bahagi ng anibersaryo ng People Power ang makasaysayang Unity Walk o salubungan na pangungunahan naman ng AFP at Philippine National Police. Dito sama-samang maglalakad ng kapit-bisig ang mga pulis at mga sundalo na sumisimbolo sa pagkamit ng kalayaan ng mga Pilipino laban sa rehimen ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Muli namang tiniyak ng AFP na sa ngayon ay wala naman silang namomonitor na anumang banta ng kaguluhan sa mismong araw ng pagunita sa ika-30 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Joanna Ano, UNTV News Worldwide.